Ipinagpaliban ng COMELEC ang mock elections na idarao sana sa Sabado. Kailangan kasing sirain ang mga naimprenta ng balota dahil hindi kasama rito ang 5 aspirant na pinalalagay ng Korte Suprema. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hindi sinama ng Commission on Elections ang 5 aspirants sa pag-imprenta ng balota. 2 kasi sa kanila ang dineklarang nuisance candidate, habang ang iba ay dinisqualify, nireject ang aplikasyon o kinansel ang Certificate of Candidacy. Pero alinsunod sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema, kailangang ilagay ang 5 sa balota. Kaya tigil muna ang pag-imprenta ng balota sa National Printing Office. Ayon sa COMELEC, 6 na milyong balota ang kailangang sirain at hindi na magagamit sa darating na eleksyon. Sumulat na sila sa Commission on Audit para ipaalam ang gagawing pagsira at inimbitahan silang saksiyan ito. Ito yung bahagi ng mga balota na tinatayang nasa 6 million na sinasabi ng COMELEC na naimprenta na nila pero hindi na nila magagamit. Sa pagtaya ng COMELEC ay nasa 150 million pesos ang nagastos na nila sa pag-iimprenta ng mga balotang ito. Isesred na po natin ito later. Kasi po baka may mag-akusa dyan na baka magamit yung mga balotang yan. Tatalima ang COMELEC sa utos ng Korte Suprema pero hindi raw itong madali at may mga aktibidad na maantala. Yung pong pagbabago ng election management system, pati po yung trusted build natin, kahit po yung yung ating mock election na dapat ay nakaschedule. Sa Sabado. Ngayon, sa Sabado ay ating pong nireset yan at ginawa po nating 25 more or less. Wala pang naimprentang balota para sa local candidates ayon sa COMELEC. Mas apektado ngayon ang pagdaragdag sa balota ng pangalan ng senatorial aspirant na si Mustafa. Alphabetical kasi ang pagkakasunod-sunod ng pangalan kaya mababago ang numero ng mga aspirant na kasunod niya sa balota. Ang kinababahala ng COMELEC, meron pang ibang petisyon tulad dito sa Korte Suprema. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Kung hihintayin naman ang desisyon ng Korte Suprema sa lahat ng petisyong dinidinig dito bago ituloy ang pag-iimprenta, kakapusin na sa panahon ayon sa COMELEC. Hindi po kasi with all due respect kami pwedeng maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede dumulog sa kanila sapagkat independent body ang COMELEC at syempre ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Posibleng ituloy ang printing ng mga balota sa Lunes o Martes. Para mapabilis, posibleng gamitin ang 4 pang printer ng NPO bukod sa 2 ginagamit na. Huwag pong mag-alala ang sambayanan. Ginagarantiya po ng inyong Commission election. We are in control of the situation. Ayon naman sa PNP, umabot na sa 85 ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. 22 sa kanila ang naaresto sa checkpoint, 10 sa bypass operations, 39 sa police response operations, at 3 naman sa pagsisilbi ng search warrant. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.